Bakit magaling ang North Korea pagdating sa propaganda? Ang North Korea ay isang bansa sa East Asia na masasabing puno ng hiwaga dahil hindi madaling pumasok at lumabas sa lugar na ito. Walang masyadong turismo at marami din naman talagang umaayaw sa pagbabakasyon dito. Marahil dahil na rin sa nababalitang ito ay isang komunista at mapangabusong bansa kung saan pinamumunuan ng isang diktatorya sa pangunguna ni Kim Jong-un ng pamilyang Kim. Ang pamilyang ito ay nagbigay sa North Korea ng mga lider sa 3 henerasyon simula kay Kim Il-sung noong 1948. At kahit dumaan sa maraming pagsubok ang mga pagbabago mula nang matapos ang World War II, ay napanatili ng mga Kim ang kanilang kapangyarihan. At masasabing ang anak ni Kim Il-sung ang siyang nakagawa ng napakabisang paraan para mapasunod ang sa ngayon ay 26 na milyon na mamamayan ng bansa. Siya si Kim Jong-il, ang pangalawang leader ng the Democratic People's Republic of Korea, at nagamit niya ang kanyang talento at pagkahumaling sa mga pelikula para mapalaganap ang ideolohiya ng gobyerno. Sa totoo lang, meron namang sapat na puwersa ang bansang ito para makontrol ang ganitong karaming tao. At nagagamit din naman talaga ito ng gobyerno sa kanyang mamamayan. Pero dahil kay Kim Jong-il, ay naging eksperto din ng gobyerno sa paggamit ng strategy na nakasentro sa propaganda. Ito ay ang pagkakaroon ng mga kinalat na impormasyon na sadyang may bias pagdating sa mga isyong politika, kultura at mga isyong trending sa kasalukuyan. Pero ano nga ba ang ginawa ni Kim Jong-il upang mapanatili ang kontrol ng gobyerno at panatilihin ang katapatan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng propaganda? At ano ba ang kinalaman ng mga pelikula dito? Siyempre, ang uunahin nating pansinin ay ang pinuno ng North Korea mismo na naging dahilan sa paglaganap ng propaganda sa bansa. Si Kim Jong-il ay isang taong sobrang maimpluwensya na kahit nasa pamamagitan lang ng kanyang pananalita, ang mga paniniwala ng tao ay pwedeng mabago. Kung anong sabihin niya ay dapat paniwalaan at dapat sundin. Ano man ang kanyang pananaw para sa isang issue ay dapat tingnan bilang katotohanan. Ganon ang kanyang posisyon sa bansa at dahil dito ay pwedeng nakabase ang lahat sa kanyang pangunawa. Paano kung ang ganitong kapangyarihan ay masabayan ng pagkahilig sa sinema? Gustong-gusto kasi ni Kim Jong-il ang paggawa at panunood ng mga pelikula. Kaya naman, hindi nakakagulat na gamitin niya ang sining na ito para maisabuhay ang kanyang mga creative dreams at ang paglaganap ng mga propaganda sa buong North Korea. At kung ikaw ay mapanuri, ay mapapansin mo na ang mga pelikula na pinapalabas dito ay puno ng mga revolusyon ng mga magsasaka, mga tema ng matinding nasyonalismo at mga sakripisyo na pwedeng gawin ng mga kababaihan. May mga musika lagi ang mga pelikula at madalas ay may opera din na kahalo. Masasabi natin na meron din naman talagang artistic value ang mga palabas sa North Korea. Maaaring pangarap din naman ni Kim Jong-il na maging world-class sa mga pelikula dito. Pero yun nga lang, ito rin ay puno ng propaganda na ginagamit sa indoctrination at brainwashing. Kaya ang mga palabas ay hindi lamang para sa libangan ng mga tao, kundi para na rin sa pagkontrol ng gobyerno sa mga iniisip at ginagalaw ng mga mamamayan nito. Pwede rin gamitin ang mga pelikula para mabago ang mga totoong nangyari sa kasaysayan, lalo na kung ang mga manunood ay mga bata. Lalaki sila na iba ang tingin sa kasaysayan at ito rin ang ikukwento nila sa kanilang magiging anak. At ang binagong istorya ay tatanggapin bilang isang katotohanan na nakasulat na sa kasaysayan. Halimbawa nito ay ang backstory ni Kim Jong-il mismo. Ang kwento ng buhay niya ay may mga kadudadudang detalye na pinatotoo ng mga pelikula. Makulay naman talaga ang kanyang buhay na pwede namang isa pelikula. Ang pangalan nga niya ay may exciting twist na agad dahil ang totoong pangalan niya ay Yuri Ilzinovich Kim at pinanganak siya sa Russia noong 1941. Na-exile kasi ang kanyang ama sa Russia noong panahon ng mga Hapon sa North Korea. Isipin na lang natin ang pwedeng nangyari sa kanya habang siya ay lumalaki sa isang banyagang bansa. Pwede naman talagang kwento ito sa pelikula. Sa mga panahon na yon, sa Russia ay nahiligan naman ni Kim Jong-il ang panunood ng mga palabas. Di naglaon ay tumindi ang kanyang pagkahumaling sa sining ng pelikula at ang hilig na ito ay naging daan para magkaroon siya sa huli ng isang library ng mga tinatayang halos 15,000 hanggang 30,000 na koleksyon ng VHS at DVDs. Medyo nabahala na nga ang kanyang ama na si Kim Il-sung sa kahiligan ni Kim Jong-il sa pelikula. Pero dahil na rin sa hilig nito sa mga palabas, kaya nagkaroon ng isang matinding pamamaraan ng pamilya Kim para maitatag ang kanilang kapangyarihan sa politika.
Halimbawa na lang noong 1967, nagkaroon ng pagkakataong gamitin ni Kim Jong-il ang kanyang kaalaman sa paggawa ng pelikula para matulungan ang kanyang ama na siguraduhin siya pa rin ang leader ng buong North Korea. May kalaban kasi si Kim Il-sung noon na may kalakasan din sa larangan ng politika. At ang kalabang ito ay nataong gumamit ng palabas na nagbibigay parangal sa kanyang mga katangian. Natunugan ito ni Kim Il-sung, kaya dali-dali namang nag-isip ito ng paraan para maging katapat nito. Sinabihan pa nga nito na tumigil ang film studio sa paggawa ng pelikula para sa kalaban niya. Inutusan niya ito na siya ang kanilang parangalan sa kanilang mga pelikula. Sakto namang naroon si Kim Jong-il na nag-volunteer para siya ang maging head ng film studio. At siya nga ang na-promote ng kanyang tatay sa nasabing posisyon. Mula noon ay nagamit na ang pelikula para magbigay ng bersyon ng realidad base sa pananaw ng pamilya ni Kim Jong-il. At ang bersyon na ito ay puno ng propaganda na makakatulong upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Nagsulat pa nga si Kim Jong-il ng libro na may titulong On the Art of Cinema at ito ay pwedeng ituring na standard ng paggawa ng mga pelikula sa North Korea. Sinasaad dito na ang mga tagagawa ng pelikula ay katuwang ng gobyerno para sa paglaganap ng mga ideolohiyang pangrevolusyon. Ang mga tao sa pelikula ay may responsibilidad na gamitin ang kanilang angking talento para sa pag-angat ng sosyalismo at komunismo. Sa makatuwid, ito ay isang instrumento ng propaganda na siya namang ginagawa talaga ng kahit ano pang mga gobyerno sa ibang bansa. Pero ang pamamaraan ng North Korea sa paggamit ng pelikula para sa kanilang propaganda ay masasabing naiiba. Meron kasi ang mga ito ng halong katangian ng komunismong Marxist dahil na rin siguro sa paglaki ni Kim Jong-il sa Soviet Union. Pero ang mga tema ng mga pelikula ay may pagkapabor sa isolation at self-reliance kung saan inaayawan nito ang anumang impluensya ng mga tagalabas. Kumbaga lahat ng North Korea ay aasa lamang sa sarili ayon sa pangunahing ideolohiya ng Juche. Ang Juche kasi ay ang opisyal na ideolohiya ng Workers' Party of Korea. Ito ang pagkakaroon ng self-reliance sa pamamagitan ng pagkakaroon ng political, economic at military independence. At ang ganitong mga kaisipan ay kitang-kita sa mga palabas sa North Korea. Tulad na lang ng pelikulang Myself in the Distant Future, kung saan sa isang eksena ay nasira ang tractor na pangsaka at hindi man lang natinag ang mga magsasaka at agad nilang kinuha ang kanilang mga kari para mapagpatuloy ang kanilang gawain. Masaya sila sa kanilang trabaho at wala silang pakialam sa mga teknolohiya na galing sa mga tagalabas. At bago pa man nangyari ang eksenang ito, ay may poetic chanting na naganap na nagpapakita ng pagmamahal sa North Korea. At sa background ay naroon ang Mount Paektu kung saan sinasabing ipinanganak si Kim Jong-il. Itong bundok na ito ay laging ginagamit para maisip lagi ng manunood ang kanilang dakilang lider. Sa mga ganitong paraan ay napapanatili ang ideolohiya na gustong ipalaganap ng gobyerno sa kanyang mamamayan. Ang mga pelikula ay hinaluan ng Juche at pakikibaka, kaya ang mga istorya ay nagbibigay pugay at kabuluhan sa mga paghihirap ng mga North Koreans. Naniniwala ngayon ang mga ito na may patutunguhan ng kanilang pakikibaka at paghihirap sa loob ng kanilang bansa. Hindi na nila kailangang naisin na umalis at pumunta sa ibang bansa dahil pwede nilang makamtan ang kaligayahan mula sa kanilang mga paghihirap. Hindi na nila kailangan ang iba. Hindi na nila kailangan ang tulong ng mga hindi taga North Korea at ito ang marangal na pamumuhay na gusto nilang makamtan. At dahil din sa mga pelikula ay iba ang tingin ng mga taga North Korea sa kanilang mga lider. Hindi nila iniisip na sila ay nasa isang dictatorship, kundi ito ay isang proteksyon. Ang gobyerno ang siyang nagtatanggol sa kanila sa paninira at kasamaan ng mga tao at grupo sa labas ng bansa. At ang ganitong mga pag-iisip ay sinasama ng mga scriptwriter at direktor sa kanilang mga pelikula at sa kahit anong genre. Maging love story man ito o kaya tungkol sa sports, lahat dapat ng pelikula ay may matinding nasyonalismo. Ang mga karakter ay laging babalik sa North Korea at magsisikap ng sobra-sobra para sa ikakabuti ng bansa. At lahat ay kayang talunin ng North Korea, kahit na mga Hapon noong World War II at kahit na mga kapitalistang bansa sa modernong panahon. Sa mga action films, ang mga North Korean ang magaling at ang panalo. Sila ay maaaring may mga superhuman abilities kumpara sa mga tagalabas at ang mga kababaihan ay mga model communist comrade na sunod-sunuran sa pamilya, sa komunidad at sa estado. Dahil sa lahat ng kwento ay merong tinatawag na community-minded submission at ito naman talaga ang laman ng isang communist propaganda. Pero lahat ng ito ay hinalo sa sining.
Hindi ito galing sa mga lecture o speech, ito ay galing sa mga pelikula na merong mga tugtugan at kantahan. Ang mga kanta nga dito ay catchy at madaling matandaan ang mga lyrics dahil na rin sa turo ni Kim Jong-il mula sa kanyang libro. Siyempre ang mga lyrics ay may mga mensahe ng mga ideolohiya ng komunismo. Kahit na maraming alam si Kim Jong-il sa paggawa ng pelikula ay medyo hindi pa rin ganun kataas ang quality ng mga pelikula sa North Korea. Paulit-ulit ang plot at predictable na ang pwedeng mangyari. Pati ang production ng mga pelikula ay may mga pagkukulang. Kaya humanap siya ng solusyon at ang naisip niya ay ang pagkuha ng mga taong tagalabas para mapaganda ang kanyang mga pelikulang pang-propaganda. Halimbawa na lang, kinidnap niya ang sikat na artista ng South Korea na si Choi Yoon-hee noong 1970s. Ang aktres ay dating asawa ng direktor na si Shin Sang-ok at ito rin ay kinidnap. Naging bilanggo sila ng ilang taon at di naglaon ay napilitang gumawa ng mga pelikula para sa North Korea. Tulad ng isang monster movie na may pamagat na Pulgasari. Nag-recruit nga rin si Kim Jong-il ng mga Japanese na kasama sa production ng Godzilla film noong mga panahong iyon para sumama lang sa kanyang pelikula. Gusto kasi ni Kim Jong-il na maging isang blockbuster ang pelikulang ito at magiging usap-usapan sa buong mundo. Ngunit ang quality ng pelikula ay naapektuhan ng mga propaganda tricks ni Kim Jong-il. Pinili niya na ilagay ang lahat ng mga standards na isinama niya sa kanyang libro tungkol sa paggawa ng pelikula. Ang kwento ay nahaluan din ng mga ideolohiya na laban sa kapitalismo at nagpupugay sa komunismo. Sa mata ng iba ay hindi masyadong maganda ang pelikula pero para sa North Korea, ito ay isang tagumpay sa naturang sining. Binigyan pa nga ng reward sina Choi at Shin at pinayagan ng mga ito na pumunta ng Vienna para sa isang film festival. Ginamit naman ng dalawa ang oportunidad na ito para tumakas papunta sa US at sila ay tinuring na traidor sa North Korea. Patuloy pa rin naman si Kim Jong-il sa kanyang naumpisahan na kahit ano pa ang nangyari. At noong namatay ang kanyang ama noong 1994, lalong tumindi ang pagnanasa niya na mapaganda ang North Korean cinema habang siya ang supreme leader ng bansa. Nagkaroon pa nga ng International Film Festival sa Pyongyang at inimbita ang mga bansa na kaalyado ng North Korea tulad ng China, Iran, Egypt, India at Vietnam. Isa itong gawain na naglalayon na magkaroon ng ugnayan ang North Korea sa mga tagalabas at magpapalakas sa pelikula ng sining sa bansa. At noong namatay si Kim Jong-il noong 2011, ang kanyang mga pamana sa mga pelikula ng North Korea ay hindi nagbago. Naroon pa rin ang mga kanta, ang mga babaeng nagsasakripisyo, ang ideolohiyang Juche at nasyonalismo, at ang mga parangal para sa lider ng bansa. At kahit ngayong kasalukuyan, lahat ng ito ay makikita pa rin sa mga palabas at nagpapatuloy ang propaganda na nasimulan pa dati ng pamilyang Kim. Isa itong patunay na ang sining ay hindi lamang para sa kasiyahan ng manunood, kundi para rin ito sa patuloy na pag-impluwensya sa pag-iisip at paggalaw ng mga tao. Hindi lang humuhubog ng kultura, pero ang sining na ito ay humuhubog ng mga kasaysayan at mga bansa. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.